Welcome to Donmar TV News Channel. Pangulong Rodrigo Duterte inatasan ng Budget Department na maghanap ng pondo para sa ayuda sa mga residente ng Metro Manila na isa sa ilalim sa pinakamahigpit na Enhanced Community Quarantine. Pangulong Duterte binawi ang kautusan na i-terminate ang Visiting Forces Agreement o FVA. Bumuelta ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa ilang patutsada ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Gate ng mga ito, extremely premature ang pagkadismaya ni Trillanes sa Robredo o kay na Robredo at sa pakikipagbulong ni na Senador Panfilo Lacson sa Vice Presidente. Tinawag na premature ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang mga patama ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa social media. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Atty. Barry Gutierrez, hindi gaya ng ibinibintang ni Trillanes ay wala pa naman aniyang pinal na desisyon ang Vice Presidente kung tatakbo nga ba ito sa 2022 dahil bukas pa rin naman aniya si Robredo sa pagkapangulo pero iaanunsyo ito sa tamang panahon. Sa tweet kasi ni Trillanes, direkta nitong sinabi na makailang ulit na itong nagsiset ng meeting kay Robredo simula pa noong Enero nitong taon pero hindi sila personal na hinaharap ng Vice Presidente. Sa halip ay nagpapadala lamang ito ng kanyang representative para makipag-usap kina Trillanes. Ikinadismaya kasi ni Trillanes na kina Senator Panfilo Lacson na tatakbong Pangulo pa nakipagkita si Robredo sa kabila ng kanyang mga alok dito. Si Lacson naman tuloy-tuloy na rin ang pakikipag-alyansa. Nanumpa na rin ito bilang bagong chairman ng Partido Reforma kasama sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at dating Defense Secretary Renato de Villa. Ayon kay Lacson, bukas naman kasi sila sa pakikipagsani puwersa sa ibang partido para sa pagbabago na kailangan ng bansa. Aminado rin si Senator Kiko Pangilinan na handa na sila sa Liberal Party na makipag-alyansa sa ibang partido para sa ikabubuti ng bansa. Sinabi naman ni Robredo sa kanyang ulat sa bayan na marami pang dapat ayusin, lalo na ang pagtugon sa pandemic na makakamit lamang kung magtutulungan. Sa totoo lang, yung personality ni Trillanes, delicate siya. Naalala nyo, di ba, si Pangulong Duterte mismo nagsabi na si Trillanes before the election lumapit sa kanya at gusto maging Vice President. Si Pangulong Duterte mismo nagsabi niyan. At nung hindi tinanggap ni Pangulong Duterte, grabe ang banat sa ating Pangulo na sinabi nga ni Pangulong Duterte, ang reason nun is hindi siya tinanggap na bilang Vice President. Kaya enjoy ito, enjoy. Ayan, tingnan mo, pag tinanggihan si Trillanes na Vice President o ka-team o katandem ni Robredo, tingnan mo kung ano-ano biglang dadaldal niyan. Sigurado ako sa inyo. Ngayon pa nga lang, nagmi-meeting pa lang eh. Ito sa tingin ko nagmi-meeting pa lang, parang winawarningan na ni Trillanes. Subukan ninyong wag ako isdalhin. Makakatikim kayo sa akin ng one time, big time na banat ko. Di ba? Parang ganun ang dating eh. Di ba? Etong pag-iingay ko, sample pa lang to. Pag ako hindi nyo kinuha, nakatandem, good luck sa inyo. Ganun eh, di ba? Okay, Barry, alam mo, dalawa yung nagiging point of view ng mga tao pagdating dito sa ginagawa ng ni VP Leni na pakipag-usap. It's either the one, siya'y naghahanda para do sa tuloy na pagtakbo at yung isa naman para i-secure yung kung hindi sa tatakbo ay iba na lang at ito yung mga gusto niyang mga taong kumandidato. Nasa na ba tayo sa alam ko malayo pa yung pinangako sa September pero nasa na ba tayo talaga? Hindi pa rin nagbabago. Sinabi naman ni VP Leni, di ba? Ito ay bagay na siniseryoso niya, isang bagay na pinag-iisipan niya ng mabuti, hindi ito madali o magaang na desisyon. At sa tamang panahon na siya ay magbibigay mismo ng announcement. Ibig sabihin, ang matagal na namin sinasabi, kung nagtitiwala tayo kay VP Leni. Wala nga nagtitiwala. Ba't mo pinagpipilitan mo may nagtitiwala? Walang nagtitiwala. Okay? Kayo lang. Niniwala tayo na dapat siya ang tumakbo. Magtiwala tayo dun sa kanyang judgment. Let's give her the space and the time and the trust, diba, to go through yung process. And diba, rest assured sa tamang panahon na siya mismo mag-a-announce. Ang natatawa lang ako over the past 3 months, ang daming pinipilit unahan si VP Leni. Parang binabasa ba yung kanyang mga ginagawa. Sa totoo lang, wala pang final decision. Ako,
Nagpaparinig naman siya ngayon kay Andaya. Kasi di ba yung pinangungunahan daw na tatakbong ganito-ganito? Ikaw, diretsuin mo na para kang walang O, di ba? Buong tiwala ko. Sa tamang panahon, siya mismo ang magsasabi kung ano ang kanyang desisyon. Kilala ko yung tao. Alam ko na malalim ang kanyang pagmamahal sa ating bansa. Malalim? Pagmamahal sa ating bansa? Sigurado ka sa ating bansa? Hindi, nagtatanong lang ako. Parang hindi ako maniwala dun eh. Malalim daw ang pagmamahal niya sa ating bansa. Sigurado kang sa ating bansa yung malalim yung pagmamahal niya? Sigurado ka? Parang hindi. Parang sabi ko. Anong ba? Kasi Robredo kaya napapa-iyong din ako eh. Hindi, yung banatan mo yung gobyerno mo sa UN, naglabas ka ng video na mali-mali. Yun ba ang pagmamahal sa bayan mo? Siguradong ang pagmamahal sa bayan yon? Malalim? O baka naman sa iba ang pagmamahal yun. Wala akong sinasabi, ha? Kayo talaga. Malalim yung kanyang pagtanggap dun sa kanyang responsibilidad bilang... Wala. Anong responsibilidad yun? Hindi niya nga ginampanan ng tama yung binigay sa kanya ni Pangulong Duterte. Na responsibilidad. Paano naging malalim yun? Pinagluloko naman tayo nito. Leader ng oposisyon. Kaya, maghintay lang tayo. Relax lang. Huwag tayong masyadong mag-overreact pag meron tayong nabalita. OA ka daw. Oy, Trillanes. OA ka daw. Yan ang gusto kong talpakan. Parehong magtalpakan na kayo, Trillanes, at saka anong pangalan mo, Barry? Oy, makagago, kunin mo itong dalawa, magtalpakan si Trillanes at saka itong si Barry. Ha? Wag daw kasing OA, wag daw kasing overreact. In the language of the street, it's okay. Sige na, magtalpakan na kayo. Hawakan mo nga sa tenga. Pagkatahawak mo sa tenga, hawakan mo nga sa sige na. Makikipag-usap, bahagi yun ng kanyang trabaho bilang isang responsabling leader ng isang oposisyon. Kailangan mong kumausap sa madaming tao dahil sa dulo, hindi naman tayo-tayo lang ang mag-aambag para sa kampanya at alam mo na wonder kaya ganito magsalita si Robredo. Mana dito, no? Walang direksyon. Sorry ha. Pero ang gulo nung sinasabi niya eh. Sa eleksyon. So, kung kaya nating magkaroon ng pag-uusap, kaya nating magkaroon ng points of agreement, bakit hindi natin i-explore? Pero sa dulo, siyempre, points of agreement have to come with shared principles and shared perspectives. At magtiwala tayo na si BP Lenny hindi makakalimutan. May tiwala ako na masasagot mo ang next question ko sa'yo. Lahat na lang may tiwala. Magtiwala kayo, magtiwala. Wala nga hong may tiwala dyan.